Patuloy pa rin ang pakikipaglaban nila Gruhorn sa halimaw, ang isang halimaw ay sumugod patungo kay Vale Bolohard. Nakaiwas naman si Bolohard sa malakas na hampas ng halimaw, kahit na nakaiwas agad itong si Bolohard, ang halimaw ay patuloy na umatake ng mabilis kay Bolohard. Agad naman nakita ni Balord ang atake na ginawa ng halimaw, kaya naman gumamit ito ng sandata upang masaligan ang hampa ng halimaw. Masyadong malaki at malakas ang puwersa ng halimaw, kaya naman hindi makanan ni Bolohard ang kilos nito. Napaatras parehas ang halimaw, pati na rin si Bolohard, napatingin ito sa gilas at tinitignan ang kalagayan ng precept. Napansin nito ang kakaibang aura sa halimaw na katapat ng prinsipe, kaya naman napapatanong ito kung anong klaseng halimaw ang isang yun. Dahil sa pagkakaalam nito, walang kahit sino sa mga halimaw ang magkakaroon ng ganun kalakas na helimo. Sa kabilang banda, itong si Gruhorn ay binilisan ang pag-atake sa halimaw, sinugod niya ito at kung saan-saan na sinugatan ang halimaw. Nakita ito ni Bolohard at siya ay namangha dahil kahit na ganun kalakas ang halimaw na nasa harapan nito ay napapa-atras niya ito dahil sa kanyang pag-atake. Nagsalita ang halimaw at sinabi nito na ang tang nagsasabi sa kanya ng hindi maganda ay wala rin naman kahit na anong espesyal na kakayanan. Ito daw ba ang tinatawag na matapat na paninilbihan sa hari ng bundok? Ang galit daw na nararamdaman ay magiging kasiyahan, kaya naman sabi pa ng halimaw ay pagtapos ng pagbagsak ng prinsipe ay kukuhain ito ng dugo sa kanyang katawan. Sumigaw ng malakas ang halimaw sa harap ni Gruhorn, umatake na anong halimaw at sa sobrang lakas ng pagpalo nito ay napaatras itong si Gruhorn. Ngunit kahit na umatras ito dito ay napag-isipan niya na umatake muli sa halimaw. Nang makita ng halimaw na nakaligtas si Pinsap sa pagsugod na ginawa niya, ay nagulat at napatanong. Samantalang si Graur ay nakakuha ng pagkakataon upang tapusin na ang buhay ng halimaw na hiniwal ni Gruhorn pag-it na ang halimaw na siyang dahilan ng pagtapos ng laban niya dito. Pagtapos ng atake na ginawa ng bida ay agad naman bumagsak ang malaki at malakas na halimaw na katapat niya. Nang bumaksak ang halimaw ay agad itong nagsalita at nagsabi na ang kapangyarihan na kanyang ginagamit ay hiram lamang. Itong ating bida ay tinuluyan na nitong tapuson ang laban at sinaksak ang ulo ng halimaw. Sabay sumigaw ang halimaw ng ang aking hari. Pagpanaw ng halimaw agad naman naramdaman ni Gruhorn ang malakas na ormula sa kanyang likuran. Lumingon ito sa likuran niya at nabigla dahil nababalutan ito ng pulang kapangyarihan, at alam ni Gruhorn kung anong mga uri nito. Dahil ito ang ancient existence na siyang nasa bundok. Dumating naman bigla sila Arwen at si Vale Bolohard. Tumatakbo si Arwen papunta sa Prinsipe upang tignan ang kanyang kalagayan. Ngunit sumigaw si Gruhorn at sinabi na huwag itong lumapit. Nagulat amon si Arwen sa kanyang narinig, kaya naman huminto ito, nakninang lahat sa pulang kapangyarihan na nanggagaling sa bundok. Habang ang lahat ay nakatayo at narinig ang malakas na hangin, nagkaroon ng masilaw na liwanag at malakas na tunog galing sa bundok, na sayang dahilan ng pag-akip ng mga kawal sa kanilang tenga. Napandan naman ni Gruhorn ng liwanag na kumislap na papalapit sa kanya. Hindi na nakaalis sa kinatatayon si Gruhorn at nakatingin na lamang ito. Isang malaking spear ang papalapit sa atin ng bida, ngunit iniisip nito na kailangan niya salagan ng spear na nasa harapan niya. Kaya naman nang papalapit na ang sandata sa kanya ay agad na pumorma ito upang salagan ang mabilis na sandata. Ngunit tila ang sandatang ito ay hindi lamang simple at mukhang may taglay ding lakas, kaya naman ang pagsalag ni Gruhorn sa sandata ay nagdulot ng malakas na impact sa iba at nakita nila Arwen ang pagsalubong ng sandata sa prinsipe. Tumama ang sandata sa pader ng kaharian ng Bolohard at nagdulot ito ng malakas na hangin. Kaya naman napatikip sila Vale Bolohard at naatanong ito ug ano ba ang mga nangyayari. Pagdilat ng mga mata nito, siya ay nagulat sa kanyang mga nakita. Ang lahat ng knight na anden ay nakatingin sa malaking spear na tumama sa pader ng kaharian nila. Kaya naman napalingon si Bolohard sa prinsipe kung ano ba nagkalagayan nito. Nakita ni Bolohard ang pagtakbo ni Arwen patungo sa prinsipe. Iba talaga pag si Arwen Tumakbo agad itong si Eren patungo sa prinsipe habang isinisigaw ang Your Highness. Nakatayo ito sa pwesto kung saan nakatayo kanina ang prinsipe, ngunit maknanatyo lang ang prinsipe ng spear na tumama sa kanya. Bigla naan lumuhod itong si Arwen at hinanap agad kung nasan ang prinsipe, tila natabunan ito ng nyebe dahil sa lakas ng spear.
Tinignan nito ang prinsipe na parang gulat na gulat sa pangyayari, mukhang nakita nitong nasa masang kalagayan itong So Gruhorn. Napasigaw ito nang makitang nakahandusay na si Gruhorn sa puting neighbor na nababalutan nito at hindi na ito gumagalaw. Kinaramdaman ni Arwen ang pulso nitong si Gruhorn, ngunit wala siyang maramdaman. Takot na itong si Arwen sa kalagayan ng prinsipe, hindi na nito alam ang gagawin. Sumigaw ni itong So Arwen para magising na itong si Gruhorn. Sumigaw ito at sinabing buksan na daw ni Gruhorn ang mga mata nito habang hawak ni ang kanyang mukha at inaalalayan. Kaya naisipan ni Arwen na baka kaya niya pang maligtas ang prinsipe, baka naubos lang ng hininga itong si Gruhorn, kaya ayon muna daw ang kanyang gagawin ang pabulaykan ang hangin sa katawan nito. Kaya walang pag-aalinlangan nag-mouth to mouth sila ni Arwen at si Gruhorn at hinaypan ang bibig nitong si Gruhorn baka sakaling bumalik ito sa kanyang malay. Paulit-ulit lang itong ginawa ni Arwen, hindi siya tumitigil hanggat hindi bumabalik ang buhay Jeg Prinsipe dahil ayun lang ang tanging prioridad niya ngayon. Bigla namang bumalik na ang samalay itong si Gruhorn at nagising na napaubo na lang ito dahil sa naubos ang hangin sa kanyang katawan. Buti na lang andyan si Arwen para iligtas siya. Nakahinga ng maluwag itong So Arwen na mailigtas niya si Gruhorn, pero di nawala ang pag-aalala nito at wala pa sa ayon ang kondisyon nitong makipaglaban pa. Napaluhod na lang ito sa sobrang kaba sa nangyari sa prinsipe. Hindi nga siguro aakalang ganun na ang nangyayari, pero sabi nito na ayon ang mahalaga ang makahinga muli itong si Gruhorn. Napatingin itong si Arwen kay Gruhorn, pinagmasdan nito ang mukha nitong prinsipe. Napansin niya ang mukha nito, sobrang bata pa, kaya napaisip itong kung ganun ba talaga kabata ang mukha ni Gruhorn. Mukhang naiinlove na ata si Arwen sa ating bida, thought ha. Bigla naman dumating ang ating bida sa likuran at nag-aalala ito sa prinsipe. Karipana ng takbo itong si Vincent patungo sa dalawa. Tinawag nito si Arwen at tinatanong kung ano ng balita sa prinsipe. Nagsalita naman itong si Gruhorn ng pabulong at mukhang nahihirapan pa ito. Tinawag nito si Arwen at agad namang sumagot itong si Arwen. Sinabi ni Arwen na magsalita lang ito at naririto lamang ito. Nilapit ni Arwen ang kanyang tenga sa bibig ng prinsipe at pinipilit ni Gruhorn na magsalita kahit nahihirapan ito. Nagsalita na itong si Gruhorn at galit na galit ito sa mga orc. Sinabi nito na wala na do itong pake sa honor, ang mabuting orc lamang ay ang mga orc na patay na. Iniinda pero ni Gruhorn ang kanyang sakit sa pagkakatama spear sa kanya. Sabi ni Gruhorn na tapusin na agad ang mga natitira pang orc na nandoon. Dumating naman itong si Vincent at tinanong nito kung ano ang sinabi ng prinsipe kay Arwen. Nagsalita naman itong si Arwen at sinabing, ang sinabi ng prinsipe ay ang tapusin na ang duelong ito. Agad namang naghanda muli itong si Arwen sa pakikipaglaban at susugod na muli ito para matapos na ang duelong hinamon ng mga orc. Naghanda ang mga ito at lalaban na muli para tapusin na ang labang iyon. Agad namang sumugod ang lahat patungo sa mga orc at tatapusin na ni ang laban. Sa sigaw ni Arwen na tapusin na ang mga ito. Natapos na ang laban at dumating ang kinagabihan. Nagising na sa malag si Gruhorn at bigla namang bumangon. Galit na galit itong si Gruhorn sa mga orc, hindi kasi tinupad ng mga orc ang kanilang usapan. Nasa tabi nito si Vincent at tinatanong nitong si Vincent kung ayos na ba ang pakiramdaman nitong si Gruhorn. Sabi naman ni Gruhorn na ang buong katawan niya ay nangangirot at ang kamay niya ay nananakit dahil siguro ito sa laban. Pero mas nananakit daw yun nang dahil siya ay galit na galit sa mga orc. Hindi man lang daw kasi sila naglaban nung bumato ng spear, ang tanging nakaharaw niya lang ay ang spear na binato sa malayong lugar. At dahil doon napunta pa siya sa malalang kalagayan, hinding-hindi niya ito mapapatawad sa kanilang ginawa. Tinawag ni Vincent ang prinsipe at napalingon naman So Gruhorn sa mga ito. Biglang yumuko ang mga ito para magpasalamat sa ginawa niya nang dahil kay Gruhorn nakaligtas ang mga ranger. Nagulat ata itong si Gruhorn sa ginawa ni Vincent at ng kanyang kasamahan. Yumo na lang itong si Gruhorn, pero sa totoo lang wala talaga itong pakialam sa isip nito. Dapat na lang itong tumahimik sa kanyang pinagsasabi dahil hindi ito bumabagay sa kanya. May ibinalita naman itong ay Vincent sa prinsipe. Sinabi nito na habang walang malay itong prinsipe. Nagtayo ng kampo ang mga orc ilang kilometro lamang ang layo sa kaharian. Masyado pang maaga ang ginawa ng mga ito, pero nasa malalang kalagayan na ang kaharian. Kaya sinabi lang ni Vincent ang kanyang ipinagtataka na kung saan ba nanggaling ang higniting spear na lumipad patungo sa malayo at ang mga ugong ng pagsigaw sa mga bundok.
Sinagot naman ni Gruhorn ang katungan nitong si Vincent at ang Bum-atong iyon ay ang hari ng mga orc na nagbuo ng mga orc sa kabundukan at doon na nabuhay at naipanganak ang ibang orc. Nagtaka naman itong ranger sa likuran ni Vincent paano daw naging posibleng may hari ang mga orc at tinanong naman ni Vincent na kung may nangyayari bang kakalabanin Nola ang kanilang pinuno pag nagkaroon ito ng pag-asa para makuha ang titulo. Nagsalita naman itlang si Gruhorn at tinanong nito kung alam ba nitong si Vincent kung bakit may tinatawag na hari ng mga orc. Sumagot naman itong so Gruhorn kung may iba pa ang titulo dito. At sinabi naman ni Gruhorn na meron nga ang orc na ito ay bihasa sa digmaan at nangaapak ito upang maging mataas sa ibang orc. At ang goal lang nito ay ang makuha lahat ng nais nitong kuhanin kahit ano pa ito makuha lang ang lahat ng bagay sa mundo greedy kumabaga. At tinatawag itong orc na ito na warlord ibang titulo sa hari ng mga orc yan ang pangalan ng Savage Overlord. Habang nagpapahinga itong si Gruhorn binabantayan naman siya ni Arwen at ni Adelia habang mat-iba namang nag-uusap sa kwarto nito. Napapakinggan ni Gruhorn ang pinag-uusapan ng mga ito sinasabi ng nasa loob ng kwarto na kung sobrang daming orc ngayon ang paglabas ng kaharian ay magiging delikado nagplano ang mga ito ng kanilang magiging depensa. Sinabi naman ng isa sa mga nagplano sa 3rd Legion na bakit hindi daw mag-request ang mga ito ng tutulong sa kanilang mga knight sa the Black Spear Cavalry. Isa-isa mga nagtatanungan ng kanilang magiging plano sabi nung isa paano daw ang mga nakaabang sa lapag ng bundok at kung isa naman kailan daw sila hihingi ng tutulong sa kanila. Bigla namang sumigaw itong si Gruhorn bakit daw ang mga ito sa kwarto ni Gruhorn nag-uusap-usap ng kung ano-ano kung meron namang tamang kwarto na para sa mga magmem-itang nagulat naman ang nandoon sa sigaw nito. Sinabi naman ng isang 3rd Legion na may kailangan daw ay review itong si Gruhorn at sinabi naman ni Vincent dito kailangan daw ng tulong ng mga ito ni Gruhorn dahil nasabi nito ang patungkol sa hari ng mga orc. Ayun din ang pakay ni Vale Ballowhard kaya andito ang mga ito nagtiplano sa kwarto ni Gruhorn. Isa-isang nag-uunahan ang mga ito sa opinyon ni Gruhorn sa kani-kanilang plano isa-isang nagpinagre-review itong si Gruhorn mukhang sesabog na utak dito ni Gruhorn nakakabweset na daw ang mga ito. Inabot din ng siyam-siyam ang paghihintay at pagplano ng mga ito sa kanilang balak gawin kaya pinatigil na ang mga ito sa ngayon. Nagpasalamat na ang mga ito sa oras ng prinsipe at nagbabalak ng umalis pinagpapahinga naman ng Vincent itong si Gruhorn. Napahiganak ang itong si Gruhorn at nakahinga na ng malalim alam na alam daw ng mga ito paano mangbweset ng tao. Bigla namang napansin ni Gruhorn ang kanyang tito na nakatayo sa tabi ng higaas nito. Tinanong nito kung ano ang gusto nitong sabihin sa kanya at bakit daw nakatayo ito na parang tuta sa tabi ng higaan niya. Tinanong naman ni Vale kay Gruhorn ang about sa nakita nito sa laban ng duelo kanina martial him nagtataka siguro ito sa kapangyarihan iyon. Tinanong din nito ang kapangyarihan ng Blue Flames na naglalabas ng sobrang lakas na mana sa katawan nito ayon ang tinatanong ni Vale sa kanya. Napaupo naman itong si Gruhorn at sisigot na sana itong si Gruhorn kung ano yun ngunit napatigil muna ito. Tinanong nitong si Gruhorn sa kanyang tito kung ano ang naging opinyon nito sa nakita niyang kapangyarihan na iyon about sa marital him. Pinilit mag-isip ni Gruhorn pero tila naguguluhan pa ito sa kanyang nasaksihan kay Gruhorn kaninang laban hindi nito alam ang kanyang iisipin. Kasi sa kung sa iispin siya din ang may ayaw sa kapangyarihan ng Mana Heart ngayon nare-realize na daw nito na makukuha na niya ito ng Mad-Alien kung iaabandonado nito ang pinaniniwalaan na hawak nito buong buhay niya. Bigla namang tinanong nitong si Vale itong ay Gruhorn at napalingon naman itong prinsipe. Kung ang kapangyarihan ba daw ni Gruhorn ay kayang magawa ng isang taong may mana chain lamang. Natahimik naman itong si Gruhorn sa tanong nitong tito niya sa kanya. Mukhang nakikinig din itong si Arwen sa kanilang pinag-uusapan at mukhang interesado ito sa sasagutan ni Gruhorn. Sinabi naman ni Gruhorn na hindi ba nagiging swap ang itong tito niya meron na daw kasi itong madali at mabilis at mas stable sa paggamit ng mana at ngayon gusto pa niya makuha ang Martial Him. Ang pag-abot sa Transcendence gamit ang Martial Him ay naka-reserve at nakakamit lamang sa taong may mana sa kani-kanilang puso mana heart kumbaga. At hinding-hindi ito magagamit o magagawa ng isang knight na may mana chain lamang magiging mahirap ito. Tinanong pa ni Vale kung meron pa ba itong sasabihin. Kasi kung wala na ay dapat daw magkaroon ng rason itong so Gruhorn na turuan ang kanyang matandang tito ng patungkol sa Martial Him at paano ito gagawin. Ngayon nagpapaturo kapag tapos mong maliitin ang kapangyarihan ng isang mana heart Tito Vale abanga maman hahaha.
Sa isip ni Gruhorn nung una daw ay wala daw itong tiwala at walang pakialam kay Gruhorn, ngayon grabe ang pagpapakita tiwala nito kay Gruhorn. Tumayo itong si Gruhorn para magpaliwanag ng patungkol sa kanyang katanungan. Tinanong nito kung may alam ba daw ito patungkol sa mga elves na nagiging baliw kapag nakakakita ng isang martial hymn. Since ang mga elf ay di kayang gumawa ng mga martial hymn, kinukiha lang nila ang mga hymn sa ibang gumagawa ng martial hymn at ginagawan nila ito ng ibang tono at tinatawag itong sword dance. Pero kahit ganun magiging imposible para kay Vale Balohard ang paggawa at paghamit sa isang boses ng hymn, pero posible daw ito kung ire-recite nito ang mga hymn. Hindi daw yun mana heart, pero hindi ba't meron daw itong tito niya na pinag-aaralan at kinakamit buong buhay niya, at nagtaka naman itong si Vale sa tinutukoy ni Gruhorn. Since ang mana ring may kaya upang makipag-ugnayan sa ibang taong may mana rings din, at dahil dun pwede itong maging instrumento. Kaya kung aasa daw itong si Vale Balohard sa nabanggit nitong si Gruhorn, ay pinapaalalahanan na nito na wala itong idea kung magiging posible ba na magamit ng isang may mana chain ang marital spirit hymn. Halata sa mukha ni Vale Balohard ang pagkadismaya nito sa huling sinabi ni Gruhorn. Si Arwen na nakikinig sa pinag-uusapan ng mga ito ay mukhang nadismaya din, mukhang may balak din ata itong matutunan ang patungkol sa martial spirit hymn. Hindi niya sinabi ang buong impormasyon patungkol sa spirit martial hymn dahil ang tanging daan ng mga knight para sa magandang layunin ay hindi dya parte ni Gruhorn, sila na mismo ang didiscover ng kanila. Napangiti naman si Gruhorn sa kanyang naiisip, mukhang proud ito sa kanyang sarili. Ngunit sa likuran nito bakas ang og tataka at iniisip kung paano ba talaga matutunan iyon. Nagulat itong si Gruhorn sa pagmumuko ng mga ito kung paano lamunin ng isipin ang mga ito. Nainas itong si Gruhorn dahil nangyayari na naman ang ganong eksena sa kanyang paligid. Nakatulog na nga itong si Gruhorn sa stress niya buong araw, pati na rin sa pagod nito kaninang nagmeeting sila. At bigla na lang naalimpungatan ito at nagising ito sa pagkakatulog, mukhang may napanaginipan itong masama. Napabangon itong si Gruhorn mula sa kanyang pagkakahiga, dito nagbabante pala si Adelia sa kanyang pagpapahinga. Tinanong naman agad ni Gruhorn si Adelia kung nasaan ang tito nitong si Vale, at sumagot itong si Adelia na nakaalis na itong tito niya noong nakatulog siya. Tinanong ni Gruhorn si Adelia kung may napansin ba itong kakaiba patungkol sa kanyang tito kanina, at sinabi ni Adelia na hindi pa daw ito sigurado. Habang nainom itong si Gruhorn, napaisip naman siya tungkol sa tito nito kanina pa daw kasi itong nag-iisip ng kung ano-ano, hindi ba daw ito nalinawan sa kahit na ano. Habang umiinom at nag-iisip itong si Gruhorn, bigla namang dumating ang kanyang tito sa kanyang kwarto, ay sinabi nito na sa wakas daw ay nagising na di Gruhorn. Nagulat naman itong si Gruhorn sa biglang paglitaw nitong tito niya sa kanyang kwarto. Ang nakakatakot na presensya na walang kinakatakot ni isa at isa din sa naglabas ng espada at hindi man lang commandant kahit kaharap nito ang daan-daang kalaban. Ito ang spirito ng isang sword master, ito ay si Vale Balohard. Sa isip ni Gruhorn, mukhang sa wakas may nakamit itong tito niya at nakaposes isang kaluluwa na nararapat sa kanyang katawan, sa katawan ni Vale. Nakangiti itong si Vale habang naka-tingin ito kay Gruhorn, mukhang masaya ito sa di masabing dahilan. Bigla itong yumuko at nagpasalamat kay Gruhorn. Nagulat naman itong si Gruhorn sa pinaggagawa ng kanyang tito. Sinabi naman ni Gruhorn na may mamamatay na tao kung biglang nagbabago ang mga ito, na weirdohan ito sa kanyang tito. Tinanong ni Vale kung nagtatampo ba daw itong si Gruhorn, at sinabi naman ito na hindi at bakit naman ito magtatampo. Minsan na kasing naging espada itong si Gruhorn, tinaguri ang sword of caliber na walang sino man ang humamam. 400 ang nakaraan, ngayon bumaba ang aking posisyon sa isang prinsipe na may sword expert, hindi man kang sword master. Kaya sinabi Gruhorn na hindi ito nagtatama po, at lalong hindi daw ito nagseselos sa kung ano kahit kaunti, ngunit ninitan lang ito ni Vale. Ngayon dahil ganun na lang ang reaksyon ng kanyang tito, naainis lang ito sa pagmumuka nito. Ngayon tinanong na ni Gruhorn kung ano na ang bagong natutunan nitong si Vale. Sabi naman ni Vale na hindi pa man niya nagagamay ang sinasabi nitong si Gruhorn, na recite na manage lang daw nitong mag-isip ng magiging guideline nito. Bigla namang napatingin itong si Vale sa Balohard sa salamin ng kwarto ni Gruhorn. Sabi nito na sa ngayon ang plano daw nito ay ang pumunta sa tuktok ng bundok na iyon. Sabi naman ni Gruhorn na kung bibigyan daw nitong si Vale ng pulgada ang mga ito, babalik itong mga ng ilang mga milya.
At mukhang pinagplanuhan ni Vale na puntahan ang hari ng mga orc sa tuktok ng bundok at pinatigil ito ni Gruhorn dahil ang haring iyon ay para lang kay Gruhorn siya ang tatapos dito. Wag na daw itong mauho sa pagpunta sa hari ng mga orc sa wala namang dahilan saad ni Gruhorn. Sinabi naman ng kanyang tito and si Vale na wag na itong mag-alala sa kanya na itong hari ng mga orc wala naman itong magagawa. Naglalakad sina Gruhorn at ang tito nito sa labas sabi ni Vale Ballowheart madami daw itong gustong itanong kay Gruhorn. Tinanong ng tito nitong si Gruhorn kung paano ba do niya nalalaman ang tungkol sa mga orc at saan nito nakukuha ang mga impormasyon patungkol sa mga elf. Sabi ng tito niya na pagkakatiwalaan na nga ito sa lahat ng sasabihin nito pero ngunit pag dumating lang ang tamang oras sa isip ni Gruhorn nagbago naman ata itong tito niya pero sobra ang pagbabago nito. Bigla namang nagulat ang dalawa ito nang may sumigaw sa kanilang likuran sinabi ng isang bantay sa mga orc na paparating na ang mga orc at parang susugod na ang mga ito. Madami daw ang mga orc na ito halos hindi na mabilang ang dami ng mga ito libo-libong orc ang papalapit sa Winter Castle. Sa sobrang dami halos mas madami pa ang mga ito kesa sa tauhan na naroon sa Winter Castle parang nag-aamok ang mga ito ng gera. Pinag-standby ang mga archer na naroon upang protektahan ang border ng kaharian sumigaw naman itong sinapapalapit na ng papalapit ang mga ito sa kaharian. Napatahimik ang mga ito nang may mapansin na kakaiba sa mga orc. Isa sa mga orc na ito ay nagdadala ng malakas na fighting spirit na hindi pangkaraniwan. Napatanong na lang itong si Vale kung anong klaseng orc ito. Iniisip ng mga ito na siguro ito na warlord or hari ng mga orc na sinasabi ni Gruhorn. Pero sinabi naman ni Gruhorn na hindi ito ang warlord. Ang orc na iyan ang vanguard ng warlord isa sa pinakamalakas na orc na pinagsisilbahan ang warlord. Ang pinakamatapang na general ng mga orc ang bangungot ng mga knight at sword masters. Ang combat corps ng mga orc walang iba kundi ang Night Slayer.